tambay tayo sa pagtutupi ng damit. Ay, naku. Kasi, ouch. Pakita na. Ay, hindi lang papakita. Hindi pwedeng makita. Ay, ayun. Pabas pa yung isa. Saan yung isa? Nakatuwa lang na. Magtupi tayo ng damit at samahan niyo ako. My message. Ayan muna. Kasi mag-isa pa tayo. Hindi ko na alam kung kapag ano na naman tayo next week kasi dito na sila eh. Darating na sila sa Sabado. Ito sa kasama ko to. Dalawa kasi kami dito. Pero leave out siya. Ako live in. Kasi nandito na mga anak. Pero regular siyang pumapasok. Kasi hindi na kayanin ng powers ko kung ako lang mag-isa. Lalo na sa gabi, pag nandito na yung si Lola, back to normal na naman ang routine ko. Matutulog kami ng, abutin kami ng alas 3, sometimes 4 a.m. yun. Pero ang gising ko na niyan pag nasa 9:40, ganyan. Basta at least may 6 hours ako natulog. Kasi wala na, kung hindi ako makatulog ng 6 hours, lutang na ako. At kahit ano yung sinabi na ngayon, parang wala lang kasi nga kulang ka sa tulog. Kaya okay naman pag ganun. Ang gising ko na 9:40, 9:45. Kasi nga, siyempre imagine mo alas 3, mag alas 4 na ng umaga. Eh, matatanda na kasi, senior na sila. Kaya, hindi mo naman masabing, bilisan mo, dalian mo. Depende. Pasensya lang talaga, tiis at tiyaga. Kapag mga kasama mo sa bahay, ay mga matatanda na. Nasa 90 na kasi sila, yung lalaki, yung babae. Nasa 70, magsa 73, 74. Eh, lalo na marami silang condition din sa katawan, sakit. Pero malakas pa. Pinapatakbo pa nila yung dalawang kumpanya nila dito ng sasakyan. Yung Porsche at saka Audi na dealership. Sa edad na nila dapat mag-relax na sila, matigil na. Pero hindi pa sa kanila. Continuous. Tsaka yung buhay nila dito, doon, sa US. Meron akong visa kaso lang may mga gawain kasi dito sa bahay. At lalo na bago yung assistant ni Lola. Kaya kailangan na nandito pa rin ako. Kasi minsan, Sabado, walang pasok dito. Sabado, nandito ako sa bahay. Minsan may mga pakiusap sila na may magtrabaho. Pero hindi naman ako nag-holiday kasi lumalabas naman ako pag yung tapos na ako sa trabaho sa Sabado, Linggo. Lumalabas ako ng kahit 2 hours. Sayang din eh. Anong gagawin ko sa labas? Makagastos ka lang ng, siyempre pag nauhaw ka, bibili ka ng tubig.
snack mo, pagkain mo, magkano na yun? Baka makagasto ka pa ng kulang-kulang $100, $200. Magkano na yun sa peso? Let's say mga less than 200 CAD. Mahal na rin yun. Less than ano na rin yun, 5,000. Kulang-kulang. Less than. Kaya bawat oras mahalaga dito kasi maraming mga bayan. Pero syempre sa akin, swerte pa rin dahil live-in ako. Libre yung accommodation ko at pagkain. Kung sa labas ako, yung sinasahod ko dito kulang. Magkano ang apartment dito? Yung kaibigan ko, magkano ang pinabayaran? 2,200. Kada yun kada buwan. Except pa yung bill sa cellphone. Apat sila. Kasi syempre pagdating ng mga anak niya, kumuha sila ng cellphone. Pero syempre, hindi ibig sabihin na kung bumili sila, cash out yun. No. Credit card yun. Pinabayaran niya kada buwan. Yung kanya-kanyang internet ng bawat isa. Kasi pag bumili ka dito, kumuha ka dito ng cellphone, pati SIM card na yan, including na rin yung internet niyan. Every cellphone, SIM card, obliged ka nang magbayad kada buwan. Yun ang hindi pa sa akin kasi itong cellphone na to, nag-play ako. Mag 2 years na sa akin nung ngayong buwan, September 9. Bagong-bago na binigay sa akin ito nung working phone. May sariling SIM card yan. Yung wifi niyan sa kanila. Kaya dyan ako nakakonect. Kung kumuha ako ng sariling SIM card, edi may bayarin din ako. Kaya thankful pa rin ako dahil kahit pa paano hindi ako nagbabayad ng wifi. Nakakonect ako dyan. Kahit nasa labas, silang nagbabayad. Akala ng marami kasi, porket Canada na, no, masarap, magandang pakinggan ang salitang Canada. Pero yung totoong buhay dito, mahirap. No work, no earn, no money. At hindi ka pwedeng mawalan ng trabaho. Kahit lang yung isang araw na hindi ka magtrabaho, masasayangan ka kasi syempre per oras dito. Kung i-compute mo yung per oras, yung ibang part-time, dyan dito mataas ang offer sa kanila. Lalo na kung permanent ka na dito. Kaya, yung 2 oras o 3 hours na labas ko, okay na yun. At least nakarelax, kumain sa labas. O naupo sa park, pahangin. Yung makapag-anuhin ka, okay na yun. Kasi yung labas ka dito, partying dito, socialan doon. Tsaka hindi pwede yung pupunta ka sa bahay ng kamag-anak mo, kaibigan mo, na wala kang dala. No. Kasi walang kamag-anak dito kung pagdating na dito. Siguro sa una, makalibre ka. Pero pangalawa, pangatlo, syempre may hiya ka na kasi pareho lang kayong naghahanap buhay. Walang libre dito. Lahat may bayan. Kaya syempre, pag pumunta ka sa mga apartment nila, kailangan mong mag-share. Kahit magbayad ka ng $50, syempre ilang oras ka makatira, kakain ka nun. Gagamit ka ng tubig nila. Kuryente. Pero sa akin, bago talaga ako pumunta dito, nung nasa Hong Kong pa lang ako, sinabi ko na sa sarili ko na ayaw ko ng magkipag-group ng friends dahil naranasan ko na yung marami kami sa boarding house noon. Nandyan yung inggit, nandyan yung siraan blues, pagkikisamahan mo ang bawat isa. Tapos pag may inayawan ang isa, kung may sinabi ka dun sa isa na hindi naman masama sa isa, ay naku, magiging worse na yung pagdating dun sa isa. Kaya sinabi ko, tama na yung
nag-recommend sa akin na maging kaibigan ko dito. Yun ang sinabi ko sa sarili ko, which is papanindigan ko. Kasi wala akong ibang kaibigan, kundi siya lang. Yung kasama ko dito na nag-recommend. Nag-decide talaga ako na ayaw ko makipag-group. Mahirap. At saka dito kahit may mga makasalubong kang mga Pilipino, parang hindi kayo galing sa isang bansa o hindi mo sila kapwa Pilipino kasi walang pansinan dito at makikita mo haggard kasi pagod sa trabaho. Yung iba na sosyalera, yun makikita mo minsan kasi maglaknay ng Sabado ng gabi, syempre dyan sa malapit sa amin na dinadaanan ko pa ulit dito, maraming bar dyan, may mga restaurant dyan kasi nasa midtown kami syempre parang midtown city kaya mahal ang cost of living dito. Minsan may mga nadaanan akong nakaupo sa labas ng bar, nagiinuman ng mga Pilipino, narinig ko yung salita nila Ilocano, Tagalog, sabi mga Pilipino ito. Pero wag ka, isang ganyan lang ng inumin, mahal na yun. Pero syempre relaxing, may pera sila, gawain lang ng kung kaya mo, why not? Pero sa akin kasi sayang yung bawat sentimo na gastusin kung hindi mo rin lang need. Kasi bawat galaw mo dito pera, wala ka namang, tsaka hindi ka pwedeng mag-rely kahit sa kaibigan, kamag-anak mo, no? Work on your own and rely on your own. Don't depend on them. Kasi pare-pareho kayong may mga bayarin. Mahal ang apartment dito. Maliban lang kung nakatira ka sa provinces. Pero kung i-compute mo rin, kung sa provinces ka, mahirap ang transportation. Lalo na kapag winter, snow na, kailangan mong matutong mag-drive, magkaroon ng sasakyan. And yan, sasakyan na yan, nabilhin mo. Akala mo cash out yung iba. No, karamihan ang credit card yan. Bayaran mo monthly. Siyempre yung maintenance ng sasakyan, insurance, tax. Dagdag na yan, mga bayarin kung may sasakyan ka. Maganda kasi here and there ka. Hawak mo yung oras mo pero mahirap din ang mga parking space dito. Yung iba kasi hindi sila nagpapakatotoo. Akala nila pinapakita porque nasa Canada na. Wow! Sana all. No. Wrong notion yan, mga kaibigan. Hindi ganun ang kadali ang buhay dito sa Canada. Kailangan mong pagtrabahuan ang lahat. Maswerte ka na kung yung amo mo, katulad ng mga ito, generous din. Ay, pero ang trabaho, kahit kalabaw, hindi pwedeng mawalan ka o yung mag-live ka ng ilang days, yung per oras mo, sayang. Syempre, bigyan mo rin yung sarili mo ng relaxation, ng time to be. Pero, limit lang. Ganon.